So, ngayon nga class, no, nakagawa na tayo ng index.php natin, and then meron na din tayong database na ginawa, which is register DB, and meron na tayong ginawang table dyan, si register table, or reg table na lang. Ayan. So, ngayon, um, gawa na tayo ng code na tayo dito sa ating index.php. So, dito sa index.php, ang mangyayari dito is si index.php yung mag-view sa atin o magpapakita sa atin kung sino-sino na ba yung nakaregister dyan. So, bali gagawa tayo dyan ng table, okay, na kung saan siya yung mag-fetch ng data from the database papunta dito sa ating index.php para makita ng ating users. Okay, so, yun, start tayo. So, para makapag-start tayo, syempre, unahin natin yung HTML na script natin. So, yan. Tapos, palitan natin yung title natin dito ng sabihin natin CRUD demonstration. Yan, then save. So, as you can see, napalitan natin siya. So, ito siya. Ayan. Tapos, para sa design, pwede naman tayong gumamit ng external CSS. But for now, gumamit muna tayo ng Bootstrap. So, sa Bootstrap, para makagamit tayo ng Bootstrap, kailangan natin yung link ng Bootstrap. So, punta tayo sa Bootstrap na website. So, kung ano lang unang lumabas na link dyan, so yun yun. Tapos, get started with Bootstrap. And then, hanapin niyo yung CDN links natin. So, ito yun. So, ito yung magiging reference niya para dun sa mga Bootstrap designs natin. Okay? So, kakopy lang natin tong URL na to, itong sa CSS, and then paste natin siya dito sa head ng ating HTML file. Okay, so gawa tayo ng link dyan. Ayan, tapos sa loob niyan, yung style sheet, and then yung reference href. So dito natin ipipaste yung CDN link ng CSS ng Bootstrap. Ayan. So, paste lang natin siya dyan. And then, save. Okay, tapos close na natin muna to. Or, copy na din natin itong JavaScript na to. Kasi mamaya, meron din tayong mga JavaScript na i-embed. So, ayan. Script. So, para sa JavaScript, ang tag natin is script. Tapos, sa loob niyan, dito, maglagay tayo ng source. So, src. And then, copy natin tong isang to. Ayan. Tapos, lagay natin dito. Paste natin. And then, save. Ayan. And then, sarado na natin yan. So, dito, right, ito na yung gagawin natin. So, unang-una, gagawa tayo dyan ng title muna. Okay, so, div class, let's name it container. And then, my5. So, yung my5 na yan, bootstrap code yan. So, dyan natin sila nilalagay para magkaroon tayo ng design. So, h2, ito yung title natin. List of registered clients. Save. So, ayan, meron tayong title. So, next natin gagawin is to add or to create a table kung saan natin i-view yung ating mga clients. Okay? Pero, add din tayo ng button dito para sa
pag-create natin or sa pag-register ng clients natin. So, ang core tag natin. So, ngayon, wala muna tayong ilalagay dyan na tawag dito na file path or ng link. So, class button. Let's make it primary. So, yung btn dash primary na yan. Sa Bootstrap din yan. Yan. So, register button siya para sa ating new client. Tapos, add na lang tayo ng line break. And then, create na tayo ng table para sa ating pag-fetch ng data. So, dito, gawa muna tayo ng heading. Table row. Tapos, yung heading niya kada row. So, una-una is ID. And then, name. Tapos, si email. Yan yung mga ilalagay natin or yun yung mga hihingin natin sa ating users. Phone. Address. Tapos, lagay din tayo kung kailan siya nag-register. So, registered register date. So, ayan. Tapos, action. So, dito si action, sa action column natin, actually hindi siya, dito sa action column natin na to, magkakaroon tayo dito ng button kung saan pipili si user kung i-delete ba, ni admin, kung i-delete ba yung registered user or i-update yung data niya. Okay, so yan. Then, after sa heading natin, doon naman tayo sa body. So, sa body ng ating table, ang tag natin is tbody. So, yan. Since dito sa body, if-fetch natin yung mga data from the fetch natin yung mga data from the database. So, dito gagawa tayo ng PHP script para magkaroon tayo ng query dun sa ating database. Okay? So, gawa muna tayo dito. Excuse me. So, ayan. So, gawa tayo ng query. Pero una muna, gawan muna natin ng variables yung ating server. So, server name, localhost, tapos username will be root, and then password. Tapos, database. So, ang gagamitin nating database dito is yung ginawa nating database na si RegisterDB. So, yun yung ilalagay natin dito. Kasi dyan natin i-store yung mga data na gagamitin natin. And then, let's create the connection.
So, ang variable na gagamitin natin, si connection na lang para mas madali natin matrace. Tapos, gagamit tayo ng MySQLi para sa ating query. Okay? So, meron tayo dyang 4 arguments na ipapas sa MySQLi natin. Si server name, si username, si password, and then si database. Ayan. Tapos, gawa din tayo ng if statement para ma-check natin kung na-connect ba yung ating database successfully. Okay. So, let's add a die message. Ayan. And then, after nun, gagawa na tayo nung query natin para ma-read natin lahat ng data na nasa table natin. Okay, so gagamit tayo ng variable na SQL para sa ating query. And then, select yung gagamitin natin na query. Tapos, since lahat ng data yung gagawin natin or kukunin natin, asterisk, from, tapos yung table name kung saan natin siya ikukuha. So, ang table name natin na ginawa dito sa ating database is reg table. So, yun yung gagamitin natin. So, from reg table, tapos semicolon, and then, create tayo ng variable para sa result natin. Result query SQL. Ayan. And then, if statement para ma-check natin kung nakapag-fetch ba or hindi si result. Die message. So, invalid query. Tapos, connection error. Semicolon. Tapos, pagkatapos nyan, gawa tayo ng while loop to read the data from each row. So, yung fetch ASOC na to, associate variable siya, na kung saan siya yung mag-fetch, siya yung gagamitin natin para makapag-fetch tayo ng data from the database para dito sa ating table. Okay? Tapos, i-echo natin yung mga data yan yun
So, di ba kapag sinabi nating echo, katumbas siya ng system or ng print. Okay, so yan. Dito, so table row. So table data natin, TD yung gagamitin natin. So, yan. Tapos, row, and then, kung ano yung ilalagay natin. So, ID, copy na lang natin to. Tapos, palitan natin ng kada variable. So, dito, sa pangalawang row, ang ilalagay natin is yung name na data. Pangatlong row naman, ang data na i-fetch natin is yung email. And then, phone, address, tapos, created at or yung timestamp natin. Palitan natin ng registered date. Excuse me po. Ayan. Tapos, para sa ating action, ang ilalagay natin is button. Okay, so sa loob ng action na yon, button, yung kanina sinabi ko, create tayo ng anchor tag dito. href. So, i-refer natin siya sa, since wala pa naman tayong nilagay na tawag dito na page or ginawang ibang PHP file. So, let's leave it blank for now. Then class. Tapos, create tayo ng button. Primary. Excuse me. So, dito, ang ilalagay natin na is na pangalan is edit. So, pag kilinik niya yan, pwede niya nang i-update yung data niya. Another anchor. So, yan. Delete. So, dito naman is delete. So, ayan. Save natin. As you can see, meron tayo dito mga warnings pa. Okay, so maya-maya maaayos lang din natin yan. So, lagyan muna natin, try natin lagyan ng data yung table natin. So, ayan. So, lagyan muna natin ng data, yung ating table. So, dito sa insert, and then, it says ID, gawin natin 1. Name is, yan, pangalan ko lang. Sa email, kunwaring Gmail.
Tapos, address. Then, yung current timestamp, nakaset na siya kung anong oras natin ginawa. So, go. Oops. Kulang daw. So, balik tayo. Okay, tingnan muna natin kung meron nang nalagay. Ngayon, wala tayong data kasi dito sa phone natin. So, delete natin ulit to. Okay, so gawa tayo ng panibago. So, insert. ID will be 2 na lang kasi naka-auto increment naman siya eh. So, name. Email. So, sa email natin, ulit, btp@gmail.com. So, yan. Cellphone number, 0912345678. And then, address. Address natin is Marilima. So, ayan. So, kompleto na yung data natin. Okay, go. And inserted successfully. Tapos dito, refresh natin to. So, ayan, meron pa tayong error. 60, 64, 65 na line. So, hanapin muna natin yung error. Kasi nag-error pa dito. Ayun. Dapat pala ito. Walang semicolon dyan. Instead, dapat naka-curly brace siya. Okay, so, ayan. And then, cut natin yan. Lagay natin dito sa ulian. Ayan. So, tingnan natin kung gagana na siya. Save natin to. Oops, meron tayong undefined. So, gawin natin small letter ulit to. Email, phone, address. Tapos ito, gawin natin date. Kasi yun yung nandun sa ating table sa database. Yan, save natin. Ayan. So, andito na yung in-insert natin na data from our database. So, kung makikita nyo, meron tayo dito nilagay ng data. So, ayan, na-view na siya dito. Try natin mag-view ulit or maglagay ulit ng panibagong data. So, dito, say, yan. And then email, Pantino. Tapos, yung number niya naman is cellphone number. Yan na, cellphone number kunwari. Address will be Marilima. Then, timestamp, current lang. So, go. Ayan. So, nakapag-insert tayo ng panibagong data. And as we can see dito, andyan na siya. So, dito naman, refresh lang natin siya. And, ayan, meron na. So, successful na yung pag-fetch natin ng data from the database papunta dito sa ating webpage. So, na-view na natin siya. So, ngayon, sunod natin gawin is yung para makapag-create tayo ng panibagong client or makapag-register tayo sa panibagong client natin. So, yan. Dapat pag pinindot natin to, i-redirect tayo sa isang form kung saan tayo maglalagay ng data. Okay, kung saan tayo mag-insert ng data. So, ayan.
So, para dyan, let's create muna tayo ng panibagong file, no? So, add tayo ng panibagong file. Let's name it create.php. And then, yan. So, ayan. Nakagawa na tayo ng um, ng web page kung saan ma-view natin yung nasa loob ng ating database ng mga registered clients natin. So, ganito lang yon. So, next natin gagawin is to activate this button para magkaroon tayo ng form kung saan magke-create tayo ng panibagong um, client or maglalagay tayo, mag-i-insert tayo ng panibagong client sa database natin gamit itong web page natin. Okay, so, yun.